showcase its indigenous weapon systems for potential export, India has successfully exhibited the capabilities of its Akash surface-to-air weapon system. Magfo-focus na ngayon ang Pilipinas sa pagpaparami ng kanyang mga barkong pandigma, missile system, at mga fighter jets. Ito ang ni-reveal ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. nang siya ay nag-attend sa isang multilateral conference na bawat taon ay ginaganap sa New Delhi, India, ang Raisina Dialogue. Magra-ramp up na umano ngayon ang Pilipinas sa kanilang AFP modernization efforts at magfo-focus sa mga kagamitang magpapalakas sa deterrence capability ng bansa. Sa kasalukuyan, ang AFP ay nasa kalagitnaan ng integration ng kanilang mga air and missile defense system at ng mga air and missile system ng Amerika upang mapahusay di lang ang sea denial capability ng Pilipinas, kundi pati ang air defense para sa mga missile equipments na ito at sa mga pangunahing infrastructures ng militar at ng gobyerno, at sinisikap ng AFP na makumplito ang mga missile system na ito sa lalong madaling panahon. Matatandaang nitong Pebrero lamang ay kinumpirma ni Philippine Army General Roy Galido na nasecure na nila ang funding para sa pag-acquire ng mga short-range air defense system at nasa proseso na sila sa pag-finalize sa deal ng nasabing air defense system, bagamat hindi pinangalanan noon kung anong missile system ito at sino ang mag-supply, ngunit nitong huli ay naging malinaw na ang Akash Air Defense Missile System ito ng India. Matapos naman ang pagratipika ng mga mambabatas sa striktong procurement law ng bansa. Para maging maluwag at madali sa ating armed forces at ating maritime law enforcement agencies na makabili ng mga kagamitan, lalo na ang pagpayag ng mga long-term soft loan, na labis na kailangan ng bansa nating hirap pondohan ang lahat ng kailangang kagamitan sa modernization program, ay nakaambon na ngayong gagamitin sa unang pagkakataon, ang long-term soft loan, para sa pagbili ng mga fighter jets sa Amerika. Kaya naman, tiwala tayo sa mga pahayag na ito ni General Bronner, dahil bagamat nitong mga nakaraang taon, ay nakakadismaya ang halaga na inilaan para sa AFP modernization program. Ngunit sa pagbukas ng batas para sa mga long-term loan, nakikita nating ito ang gagamitin ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa pag-finance ng mga malalaking mga proyekto ng AFP Modernization Program upang hindi mabawasan ang budget para sa kanyang mga civil projects and programs. Ang mga warships and submarines, fighter jets, at mga missile system, na talaga namang hindi biro ang kailangang halaga, ay ang siyang target ng long-term soft loan na ito. Noon pa, ang India ay una nang nag-alok ng soft loan sa Pilipinas, kung sakaling bibili ito ng mga kagamitan mula sa kanila, ngunit di ito pwede kagatin ng AFP noon, dahil bawal pa ito sa ating batas sa mga panahong iyon. Ngayong pinayagan na ang soft loan ng ating bagong batas, di na nakapagtataka na magsalaysay si General Bronner sa Raisina Dialogue ng India, dahil naniniwala tayong sisilyuhan na ng Pilipinas ang pagbili ng mga Akash medium-range air defense system sa India, at ang karagdagang mga BrahMos missile system para sa ating Philippine Army, na ayon sa huling balita, at sa pagkakataong ito ay mas maraming battery ng mga missiles na ito ang i-acquire. Dagdag pa ni General Bronner, ang India, bilang isa sa pinakaimportanteng defense partner ng Pilipinas, ay di lang napupusuan bilang supplier ng Akash medium-range air defense system at BrahMos anti-ship missile system, kundi nais din ng Pilipinas na maging partner sila sa joint manufacturing, transfer of technology, at local production sa Pilipinas, upang suportahan ang lumalago na ngayong defense industry ng bansa. Bilang bansa na may malawak na defense and manufacturing industries, marami pang pwedeng dalhin ang India sa bansa, kaya napaka-timely itong paglahok ng AFP Chief sa Raisina Dialogue na ito, dahil tiwala tayong gudyat ito na seryoso na ang AFP sa pagdevelop ngayon ng ating kakayahan sa paggawa ng sariling armas, at gagamitin umano ng Pilipinas ang partnership sa India upang lumago ang self-reliance defense posture ng ating bansa. Matatandaang nag-offer na noon ang India ng local assembly and production sa ating bansa ng kanilang HAL Tejas light combat aircraft, kung sakaling pipiliin ito ng Philippine Air Force sa kanilang second phase light combat aircraft requirements. Ngunit tila malabo na ito mangyari dahil nakatuon na ang Philippine Air Force sa karagdagang mga FA-50, na anumang buwan ay ma-finalize na ang deal. Sa kabilang banda, itinulak din ng India ang kanilang Su-30 Flanker, bilang multi-role fighters ng Pilipinas, bagamat wala masyadong balita tungkol sa offer na ito noon,
ngunit di malayong baka consider ito ng Philippine Air Force ngayon, dahil may soft loan offer din ng India. Tungkol naman sa inaasahang pagdami ng mga fighter jets ng bansa, kung saan inaasahang halos magkasabay na ma-finalize itong pagbili ng isang squadron ng FA-50 at 20 na F-16, nakatumbas nito ay nangangailangan din ng Philippine Air Force ng mga karagdagang mga bagong piloto. Nagre-ramp up din ang Philippine Air Force sa paghubog ng mga karagdagang mga mahuhusay na mga piloto para sa lalagong bilang ng ating mga fighter jets. Nitong April 4, 2025, ginanap ang graduation ceremony ng Military Pilot Training, o MPT, ng Wings of Invictus, Class of 2025, na ginanap sa Fernando Air Base, Lipa City. Pinaalalahanan ng 58 na mga bagong piloto na maghanda sa paglipad sa himpapawid, dahil di magtatagal ay sila ang magiging mga bagong tagapagtanggol ng ating himpapawid. Ang mga pilotong ito ay mag-uumpisa muna sa mga trainer and air support jets, tulad ng mga T-41 at SF-260, at unti-unting aakyat sa mga mas advanced na FA-50, at soon-to-be na F-16 Viper. Mas marami pang piloto ang kakailanganin ng bansa ngayon, bilang paghahanda sa pagpasok ng mga bagong eroplano sa susunod na mga taon. Ang Philippine Navy naman sa kabilang banda, ay naghahanda na rin sa pag-commission sa pinakabagong warship ng bansa, ang BRP Miguel Malvar. Nilisan nito ang HHI Shipyard patungong Pilipinas noong March 31, at nakarating sa Pilipinas nitong April 4, at nakadaong ngayon sa Naval Operating Base sa Subic, at nakaschedule na magkaroon ng arrival ceremony ngayong April 8. Bagamat kitang-kita na naka-install na ang mga launchers ng DL-MICA Air Defense Missile System, ngunit di natin masasabi kung may laman na ba itong missiles, at kung meron man, ay isa sa publiko ba ito ng Navy, gayong classified ang mga ganitong impormasyon. Ang BRP Diego Silang, na maaring parating na rin sa huling bahagi ng taong ito, ay nakikita na ring naka-install na rin ang launchers ng kanyang air defense system. Nitong taon lamang ni-release ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order ng mga equipments na ito, kaya sana ay nandyan na ang mismong mga missiles ng mga ito. Ganun pa man, kung ating pagbabasehan ang acquisition ng France Armed Forces ng 8 DL-MICA Air Defense System sa MBDA, na ginanap ang pag-order noong December 2024, ay nakakamanghang na deliver agad ng MBDA ang first batch ng order wala pang kalahating taon. January 2025 ay inanunsyo na ng France ang paglakas ng kanilang Air and Space Defense System, sa pagbili nila ng 8 DL-MICA Air Defense Missile System, na ating palagay ay nakumplito na ng MBDA ang delivery ng 8 units sa loob lamang ng isang taon. Kaya naman, maaring ang 2 missile system para sa 2 nating warships ay baka nandyan na rin. Ito ay ating palagay lamang base sa impormasyon na ating nakalap, sa mga acquisition ng ibang bansa ng mga DL-MICA Air Defense System.